Magandang araw mga uncle. So for today's video nga pala ay ito na. Buwan-kano. Ito na yung araw na pinakahihintay namin. Ang special event para kay Marvel at 60 Promises. Kaya naman guys, for today's video, hayaan yung panoorin nyo ito hanggang dulo para malaman nyo kung ano nga ba ang kaganapan para dito at promise ko sa inyo, mag-i-enjoy kayo sa panonood ng video ito. Kaya naman guys, ano pang hinihintay natin? Just relax and keep in watching this video. Tara, let's go! So dumating na nga ang araw ng pagde-decorate namin para sa Marvel at 60. At before 2 days pa nga lang ay nag-start na kami para mag-ayos. Ay Diyos mayo mga uncle, masasabi ko talagang bonggang-bongga ang aming gagawin. Promises. Nagsimula nga ang lahat sa pagli-layout ng kawayan para pagkabitan ng mga chandelier at kung ano-ano pang kuliriting ikakabit para dito. So bago nga pala ang lahat mga uncle ay nagukay muna kami kasama itong mga batang makukulit at makukyot. Buwan-kano. So dahil bukid nga ang paggaganapan ng event, kami nagtatrabaho dito mga uncle kasi napakainit pag-araw. Kaya naman super hukay lang kami dyan. So akala ko talaga event organizer, event coordinator or stylist ako. Pero ngayon mga uncle, super hukay talaga ako dyan. Pinaghukay talaga lamang ako. Promises! So dahil may awa nga tong mokong na to, ang baby na ito, kaya naman tinulungan na nila ako. So bali nga salit-salitan kami dyan mga uncle para matapos namin yan agad-agad. At yung mga ibang mga bata naman ay nagbubuhat ng kawayan. At umabot na nga kami ng 12 AM mga uncle, hindi pa kami tapos maghukay para sa mga kawayan na aming ihukay. At dito nga mga uncle ay sinusubukan na yung isang kawayan kung pwede na nga ba siyang ilagay. At yun na nga, sa madaling sabi ay natapos na kaming maghukay at naglagay na rin kami ng mga kawayan. At ngayon naman, second night na nga ng pagtatrabaho namin mga uncle ay Diyos mayo, naglalagay na kami dyan ng mga wirings o alambre na pagtatalian ng mga chandelier at iba pang kulirete naming ilalagay dyan tulad ng mga Christmas light. Kasi sa totoo lang mga uncle, puro Christmas light lang ang ilalagay namin sa ceiling. Ceiling nga ang tawag doon mga uncle sapagkat yun na lang ang makikita dito kapag tumingala ka. Promises. So masasabi ko dito mga uncle na talagang in-effort ang paglalagyan ng chandelier. Mahirap na baka mahulog, napakabigat pa naman. So dito nga mga uncle, sinisigurado namin na mahigpit ang pagkakalak ng mga wiring na ilalagay namin. Ganito lang ang eksena namin ngayong second night mga uncle. Akyat panaog ang mga tao namin, ang mga batang kasama namin, ang mga mababait na bata na talaga naman maaasahan sila sa oras ng pangangailangan. Promises! So dahil yan umabot na naman kami ng 12 ng madaling araw sa pagkakabit pa lang ng mga wire. Dahil sinisigurado namin na napaka-secure ang lahat ng ikakabit namin o isasabit namin para dyan. At dumako na nga tayo sa third night namin mga uncle kung saan ito na talaga yung pinaka-final, ang pinaka-huling gabi na mag-aayos kami. Promises. At una nga namin nilagay dyan ay ang backdrop. So sa pagkakabit pa lang ng backdrop mga uncle ay umabot na kami ng ilang oras. Promises. At kung mapapansin nyo nga mga uncle, lahat kami ay gumagalaw, lahat kami ay nagtulong-tulong upang maikabit lamang yung backdrop na yan. At nung matapos na nga ikabit yung backdrop, ito na ang kaganapan mga uncle. Promises. O diba mga uncle, kahit papaano nakakawalan din ng pagod ang kakulitan ng mga batang ito. At dahil napagod na nga ang lahat, oras naman na para magkape para hindi antukin sapagkat magdamag yata kami ditong magtatrabaho. At ito na nga yung nilayout namin ng 3 gabi.
At ayun na nga, nagpatuloy na nga kami sa aming pag-aayos mga uncle sapagkat kinabukasan ay iyon na talaga yung araw ng mismong event. Kaya naman puspusan na kami ngayong araw sa aming pag-aayos. So dito nga mga uncle ay prepare ko na yung gagawin kong parang totoong puno dito sa may binyo. So para sa kaalaman ng lahat, ito nga pala yung plano dito para sa aming backdrop na aming gagawin mga uncle. At kung mapapansin nyo nga ay may parang totoong puno dyan sa harap. Kaya naman yun yung aming gagawin. Yan yung una kong ginagawa. So una nga dyan ay tinatanggal ko yung mga hindi ka nais-nais na sanga ng puno ang aking gagawin para naman magbukhang totoong puno talaga mga uncle. At mamaya-maya ay palalagyan ko yan ng dahon. So habang ginagawa ko yan mga uncle ay yung iba kong mga kasamahan ay nagbubungkal na para sa paglalagyan ko niyan. So madaling sabi natapos ko na at nailagay na rin ang nagawa ko. At habang may ginagawa nga yung iba naming mga kasamahan ay pinalagyan ko na rin ng totoong dahon ang magiging parang puno sa binyong ito. At ayun na nga mga uncle, masinsinan nilang nilalagyan para magbukhang totoong puno talaga. Dahil kung makikita nyo yung nasa plano ay talagang parang totoong puno. So habang naglalagay nga sila ng mga dahon-dahon sa gagawin nilang parang puno dito sa binyong ito, yung iba naman naming mga kasamahan ay may iba na rin ginagawa. So dito naman mga uncle ay kasalukuyang chine-check up at ginagawa ang mga chandelier sapagkat sa totoo lang mga uncle isa lang yung gumagana dyan. At buti na rin talaga ay meron kaming magaling na electrician. Kaya naman agad-agad itong nakumpuni. At inabot na naman nga kami ng gabi dyan. At ito nga rin pala yung plano para dito sa entrance. O diba, lahat talaga nakaplano mga uncle para naman organize ang aming pagtatrabaho at alam namin kung ano ang ginagawa namin. At sa likod ng aming ginagawa mga uncle, ito yung pinakaaligaga, stressful at kinakabahan sapagkat siya yung magpapa-event. Mama niya yung magbe-birthday. Kaya naman, to do effort siya talaga na mabigyan ng magandang okasyon or magandang birthday ang kanyang mother. Promises! So dito naman sa part na to mga uncle ay nagpe-prepare na ako para sa gagawin kong backdrop. So ayan, madali lang naman yan sa totoong buhay. Pinagkumpul-kumpul ko lang ang tinatawag naming banaasi. Para sa kaalaman pala ng lahat mga uncle no, ang banaasi pala ay hindi basta-basta nalalanta kaya naman gustong-gustong gamitin ng mga stylish. So ayun mga uncle, time check muna tayo ngayon. So it's already 8 PM na pero ito pa rin yung nagagawa namin mga uncle, promises, at kinabukasan na talaga yung event. Kaya naman kahit magdamag kami dito basta matapos lang namin tong gagawin naming binyong ito. At ito na nga ang update dito sa aming backdrop. Ito nga ay naglalagay na ako ng mga dahon-dahon sa kinabit nilang floral foam. Naikabit na nga rin pala namin yung pailaw dyan. Ay just me, yung mga uncle, marami pa pala talaga kaming tatapusin for today's video. Time check po tayo mga uncle, 10 PM na po ng hating gabi. At kung mapapansin nyo, napakalakas ang hangin dito sapagkat nasa bukid lang kami. Promises! So habang naglalagay nga ako ng mga dahon-dahon dyan mga uncle, no, ang isa ko naman kasama ay naglalagay na rin ng ibon-ibon dyan para naman may accent siya. Para sa kaalaman ng lahat, no, so itong ginagawa namin dito uupo ang celebrant kaya naman mas lalo naming pinapaganda sapagkat ito talaga ang pinaka-highlight sa didekorasyonan sapagkat ito yung pipicturan, bibidyohan at dito magi-stay ang magsi-celebrate.
Kaya naman I'll make sure na napakaganda talaga ang kakalabasan nito. So ayun na nga mga uncle, after ko nga palang lagyan ng mga dahon-dahon yung arko na yan, ay ngayon lalagyan ko na siya ng mga bulaklak. So bali fake flower nga pala ang gagamitin dito mga uncle, sapagkat kahit fake yan ay gagawa natin ng paraan para magmukhang fresh. Wan ka no? Nang matapos tong backdrop at talagang masisilayan nyo na ang output namin para dito. Ay kwento ko lang no mga uncle, promises talaga ang pinakamahirap para sa stylish ay yung magdi-divide siya ng mga gamit. Yung tipong kukunti yung mga materials mo pero pagmumukhaan mong marami. So yun nga mga uncle, ang hirap talaga ng ganong sitwasyon. Pero ganun pa man, nagagawa naman natin ng paraan yan. Ganito kasi yun mga uncle, dito sa event na ito mga uncle ay kukunti lang talaga yung gamit namin dito. Hindi tulad ng usual namin ginagamit kapag kasalang event namin. Kaya naman super divided talaga ang ginagawa ko dito sa mga materials. Promises! Nagpatuloy nga ako sa aking ginagawa dito mga uncle no, at konting-konti na lang ay sa wakas matatapos na ako. At natapos na nga rin ilagay lahat ng mga ibon-ibon para dito mga uncle, at yun na nga napakagandang tignan. So habang naglalagay nga ako ng mga bulaklak dito mga uncle, yung iba ko naman mga kasamahan ay naglalagay na sila ng mga Christmas light para dito sa taas. Para naman marami kaming matatapos or agad-agad naming matapos itong binyong ito. Ang hirap-hirap kasi mag-transport. Kasi nga gumawa talaga kami ng binyo namin dito sa may bukid. At naloka ako talaga mga uncle promises sapagkat pinakialaman ng aking video or camera. Ituro ko kayo guys kung saan ang aking ito ang pinakamagandang part sa lahat guys. Wow! So punta naman tayo sa mga trabahador ko. At ito sila guys. Good morning mga idol. Ito ang aking farm mga idol. Nandito ang aking tupa. Ito si Rode. Kapit ang ating di makita naman. Di makita mang. Sarap na lang. Kulang blush. Ba't kailangan di makita pa? Yan. Yung mga trabador ko mga idol. Yung 0.5 pala to. Para akong tutok dito Thank you.
So ayun na nga, napakakulit talaga ng batang yun mga uncle, no. Dito sa part pala na ito mga uncle ay kasalukuyang ginagawa ng paraan para maikabit ang mga chandelier. Ay Diyos mio mga uncle, dito talaga kami na-stress sapagkat hindi kinikiri ng mga panali namin yung chandelier. Sa bigat pa naman ng chandelier ay hindi kaya talaga yung tali na nilagay namin. Kaya naman ginagawa nila ng paraan. At dito sa part na ito ay kasalukuyan na akong naglalagay ng bulaklak dito sa my entrance. Marami nga pala kami dito nagtulong-tulong para agad-agad matapos na ito. At time check, 1:00 na ng madaling araw yan mga uncle, promises. Ay Diyos mio mga uncle, sa part na to inaantok na ang mga kasama ko. Pero ganun pa man, nagpatuloy pa rin kami sapagkat talagang kailangang tapusin namin ito ngayong gabi. Buti na rin talaga, gusto akong samahan ng mga kasamahan kong mga ito at napakasisipag talaga nila, promises. So para sa kaalaman ng lahat no, ang mga kasama ko pala ay mga kaibigan ko din lang. Kaya naman dito ay hindi talaga ako iniiwan. Subukan lang talaga nila akong iwan. Hindi ko na sila friend. Charot! Pero minsan din talaga mga uncle no, dumarating din tayo sa point na iniisip mo na kailangan nating magbawas ng friend, mga ganun. Kasi hindi talaga mawawala yung part na hindi kayo magkakaintindihan, yung nag-aasaran, mga ganun mga uncle no. Pero at the end of the day, friend is friend pa rin naman. Kasi nga, sayang naman yung mga pinagsamahan nyo bilang isang magpe-friend. Yung damayan ba sa lungkot at saya, sa hirap at ginhawa, walang iwanan. Ganun dapat ang mga magkakaibigan. Kailangan unawain kung ano yung pagkukulang ng bawat isa. Promises. Live update. Dito pa rin kami guys. Nakikita namin ang aming chandelier. Makasama ko guys, pakain pagod na. Vlog ka ma'am. Ang ganda yun. Hindi rin pa may Itutok mo sa bata mo, itutok mo ka. Itutok sa bata mo. yung mga bata ko idol, pagod na sila. At si Mr. Migano. Pilaw? Ang ganda dito. We, lagyan mo ng kwan, we. Ng kanya. Lahat ng sinaksa. Apa-yape! Ang kinam! Ang bata ko idol si Ron eh. Sweat pa ako guys oh. Yun guys. Silawat pa yun mo. Eh, sakalin mo to. Tapos, Tali mo magkano mamaya. Tapos may connect doon. tangay ko na po. Oo, para para Anong gagawin mo mang? Joby ko na, Joby dito, Job. ilang kami yung sakal ko. Sakto ba yung sakal? Si Mr. Otos, yan po siya. Tingnan kung gaano kaganda yung ayos niya guys. Di ba ano yan? Di pa... Comment mo sa kanya mang? Eh, maganda. Yes. Ano ba? Yung gawa niya guys oh. Tignan mo naman yung gawa niya guys. Narasay. By Joanna Marcos. Naka-timelapse siya pa siya oh. Pag naikabit ko 90% na tayo. Mga flowers. Wala tayong hagdan. Wala tayong ginagawa. Ayan na sila si Mr. Megano. Bagkat ka kasi baboy.
Danog. Guys. Oh, yan na siya. So ayun na nga mga uncle, ang natapos pa lang namin ngayon at time check nga alas 3 na ng madaling araw yan. Pero nasa 80% naman na kami mga uncle, promises. Kunting-kunti na lang talaga at matatapos na kami. Sa part na to mga uncle ay talagang pagod na ang mga kasama namin. So dito sa part na to mga uncle, yung nakikita nyo yan ay kunting polish na lang yan at lilinisin ang mga kalat, and din yun tapos na mga uncle, promises. So dahil nakita kong kulang pa yung decoration dito sa may backdrop mga uncle, ay naglagay ako ng flowers dito. Nag-shading ako ng mga flowers dyan para naman may dagdag impact pa siya. Sa totoo lang talaga mga uncle, ayaw ko kasi yung okay na, yung basta okay na lang. Ang gusto ko ay yung hindi naman perfect na perfect, yung medyo perfect lang para naman matuwa-tuwa at mag-i-enjoy ang mga dadalo dito sa event na ito. To be honestly talaga, ang goal natin sa pagde-decorate ay yung ma-appreciate ng mga tao ang iyong ginagawa. Pero syempre, aasahan na natin na hindi lahat ng maganda sa ating paningin ay maganda rin para sa iba. Kaya naman, irespeto na lang natin kung anong opinion nila. Anyways, hindi naman nila alam kung ano yung behind the scene. Kaya naman ang masasabi ko lang, as long as nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo at wala kang tinatapakang tao, let's go lang. Win ka no! So ito na nga ang kinalabasan ng pagod namin mga uncle. Ito na ang pinaka-finals. At yung mga wirings na lang talaga ang itatago namin para siguradong tapos na kami. Promises. At enjoyin nyo na nga ang aming output. Let's go!